para tayo makapagplano ng tama, merong principle ng Bible na forgetting at saka reaching. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon, forgetting and reaching. Hindi natin mapupuntahan ang ating goal, hindi natin ma-reach yung ating goal kapag po wala po yung dalawang prinsipyong ito, forgetting and reaching. Tayo munang lahat ay tumayo, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. I-gather mo kami para i-worship kayo sa Espiritu at katotohanan. Meron kaming mga pangangailangan at malalim na mga pangangailangan. Meron kaming mga pagkukulang na nais naming punuan. Naghahanap kami, Panginoon, ng magandang simula. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahanap kung saan kami magsisimula. Kung ano ang magandang plano, kung ano ang magandang goal sa darating na taon. Gabayan kami ng inyong salita dahil tunay nga, Ama, na mahirap magsayang at mag-aksaya ng panahon na buhay na walang nararating, buhay na stagnant, buhay na nakakabagot, buhay na walang progress, buhay na stagnant. Help us, Lord. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong mga prinsipyo. Maunawaan namin, maintindihan namin kung paano mag-set ng tamang goal at paano ito gagawin. Anong mga prinsipyo ang nais mong matutunan namin ngayong umaga. Humihingi rin kami ng tawad sa napakarami naming pagkukulang. Pag binalik-tanawan namin ang 2024, Panginoon, meron doon, Panginoon, talaga, meron kaming regret, meron kaming mga pagsisisi, may mga bagay kami na hindi namin nagawa na aming ngayong pinagsisisihan. Kaya tulungan mo kami ngayong darating na taon na kami po'y magabayan nyo ng inyong salita. Salamat ng marami, Ama, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. I do believe ang bawat isa sa atin ay nag-enjoy nung Sunday, yung ating family day. Sabi ko nga, yung nangyari nung Sunday, baka pag-usapan natin ito ng mga 3 buwan hanggang 6 na buwan, yung alaalang iniwan sa atin ng ating family day. Salamat sa Panginoon dahil nung Sunday, ang ganda ng panahon. Amen? Hindi umulan. Nung Sabado, maambon, pero nung Linggo hanggang gabi, hindi pinaulan ng Diyos. Salamat sa answered prayer. Salamat sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen. Ngayon po, atin pong babasahin itong principle sa Bible sa Philippians chapter 3, verse number 13. Ito po'y sulat ni Apostol Pablo at dito po tayo makakakita ng mga prinsipyo kung paano bang mag-reach ng goal. Ano ba yung mga prinsipyong nakapaloob sa talatang ito? Atin pong babasahin at ganito po ang nakalagay. Kausap niya yung Church of Philippi. Sabi niyang ganoon, Brethren, mga kapatid, opo, siya nga po, ngunit, ganoon no? Mga kapatid, sabi niyang ganoon, I count not myself to have apprehended. Hindi ko itinuturing na naabot ko na. Yun ang sabi ni Paul. Mayroong mga bagay na hindi ko pa naabot. Mayroong magagandang goal na hindi ko pa naabot. Mayroong magagandang mga desisyon na hindi ko pa naabot. Sabi ni Paul, hindi ko sinasabing naabot ko na. Ibig sabihin, hindi pa niya naabot. O ngayong 2025. Amen? Ano goal? Anong gusto mong mapangyari sa iyong buhay? Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang iyong mga ambisyon? In line ba yan sa kalooban ng Diyos? Ano yung hindi pa natin naabot? Ano yung mga prayer natin na wala pang answered? Wala pang tugon ng Panginoon? Ano yon? At kung meron pa,
at bibigyan pa tayo ng Diyos ng buhay. Mga kapatid, abutin natin. Sabihin mo muna sa katabi mo, abutin natin. Ang mga naudlot na mga pangarap, ang mga naudlot na mga goals, yung mga paglilingkuran na dapat na pinaglingkod natin na hindi natin napaglingkod, tayo nagsisisi, meron tayong regret, nagkulang tayo. Sabi natin, babawi ako. Another term, sabihin mo ulit sa katabi mo yun, babawi ako. Amen? Alam niyo mga kapatid, kasunod nito, ang sabi ni Paul, but this one thing I do. One thing I do. Magtataka ka sa sinabi ni Apostol Pablo, one thing I do. Pag binasa natin yung mga kasunod ng mga salita, hindi po isa lang ang gagawin ni Pablo eh. Ang nakalagay dito, yung ating title ay forgetting at saka reaching. Magtataka ka kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, one thing I do, isang bagay ang aking gagawin para ma-reach niya yung hindi pa niya nare-reach. One thing I do. Ang tanong, ano ang ibig sabihin dito na one thing I do? Ang ibig sabihin po dito ng talata at sinabi ni Apostol Pablo, focus, firm, undistracted. Yan ang isa sa gagawin ko. Firm, focus, may kakalimutan ako, focus ako dyan. May i-reach ako, focus ako dyan. Yun ang gagawin ko. Focus. Are you with me? Sino po ang sasang-ayon sa akin na Sunday is for the Lord? Linggong-linggo may mag-aaya sa iyo ng reunion. But Sunday is for the Lord. Focus ba tayo dyan? Linggong-linggo may mag-aaya sa Dinggalan. But Sunday is for the Lord. Linggong-linggo may mag-aaya sa iyo ng trabaho, double pay. But Sunday is for the Lord. Alam nyo, meron ngayong dumalo ngayon, nilalagnat. Nilalagnat. Because Sunday is for the Lord. One thing I do. Focus. Kapag mga kapatid, hindi ganito ang prinsipyo natin at hindi ganito ang application natin, magiging ano po tayo? Pag-araw ng linggo, kalad ka rin. Are you listening? Maghihirapan tayong magdesisyon pag-araw ng linggo pag hindi ganito ang ginawa natin, yung sinasabi ni Apostol Pablo, one thing I do, focus. Sunday is for the Lord. At totoo po yan, mahirapan ka magdesisyon. Sakit ng ulo ko, huwag muna ako mag-church. Makatitenga ko, hindi muna ako mag-church. Naibigay na ba yung kit kay Sister Divine? Andun yung mga pangano niya eh. Amen? One thing I do, focus lang ako. Ngayong 2025, Sunday is for the Lord. No matter what happened, Sunday is for the Lord. Merong mga emergency, of course, alam ng Diyos yan, yung mga emergency, yung talaga alam ng Diyos yung puso mo, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung saan ang exempted at hindi. Are you listening? But Sunday is for the Lord. Ito pong 29 na ito, nag-schedule bigla yung pinsan ko ng reunion. Itong linggong to. But Sunday is for the Lord. Pwede ba natin ikatwiran yun sa Panginoon? Panginoon, kaya po ako umabsent kasi reunion namin. Sabi ng Panginoon, anong reunion?
Meron bang Bible verse na reunion? Listen carefully mga kapatid. We love our relatives. Amen? Pero tandaan natin, siya ang nagpo-provide ng lahat nating pangangailangan. Amen? Kung minsan mga kapatid, yung mga ka-reunion natin na yan, mga kamag-anak natin, wag daw ang mangyari. Kung minsan nagiging payabangan na lang yan eh. Kung minsan pag nangailangan ka, kadami-dami mga trabaho, maganda kinikita, hindi ka matulungan. Are you listening? Bakit ko ipagpapalit yung Panginoon ang magpo-provide ng pangangailangan ko sa mga ito, na kung minsan may pangangailangan ako, ayaw isin yung ichinat ko. Are you listening? Aba, dito ako, na kapag ako nagpe-pray, pinapakinggan ako. We love our relatives. Ngayon mga kapatid, kung iwiwin mo yan sa Panginoon, praise God. Kung hindi naman, ikaw bahala. Sunday is for the Lord. One thing I do, sabi ni Paul, focus lang ako. Focus lang ako. Focus lang ako. Okay. One thing I do, number one, forgetting those things which are behind. Ayan. To reach our goal ngayong 2025, una, meron ka dapat kalimutan na. Tatagalogin po natin. Philippians 3:13. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Alam niyo yung context ay ganito. Ano po ito Sister Ging? Takbuhan po ito Yung context nito. Meron bang tumatakbo na gumaganon pa? Meron bang ganon? Pag tumatakbo ka, hindi ka nalilingon sa ilang metro na ba yung natakbo ko? Wala Bakit hindi gagawin yun ng mananakbo? Matatalo siya. At pwede pa siyang madapa. Kaya yung context nito mga kapatid, kapag natakbo ko na, hindi ko nalilingunin kasi ang goal ko, yung hindi pa natatakbo. Amen? Okay, ito po yan mga kapatid. Hindi po ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, i-delete mo lahat ng memories mo kasi hindi pwedeng ma-delete lahat ng memories. Hindi kayang ma-delete yan. Ang context po dito, yung runner ng competition, hindi mananalo kapag lingon ng lingon. Hindi po siya mananalo. No successful runner looks back. Wala pong matagumpay na mananakbo na palingon-lingon kapag katapos niyang tumakbo. At sinasabi niya, ilang metro na ba yung natakbo ko? Kahit yung mga swimmer hindi naman yun. Nakakailang na ba ako? Walang ganoon. Focus lang siya kung saan yung harapan niya. Okay. Bakit po kailangang kaligtaan mga kapatid yung mga nakalipas na? Dahil mayroon pong negatibong posibilidad kapag nilingon pa natin ang nakalipas. Una po, pwede pong may matrigger sa atin. At pag tayo na-trigger na, pwedeng may ma-distract sa atin. At pwede tayong ma-discourage. Tatlong T yun. Detonate, distract, discourage. Pag sinabing detonate, ma-trigger. Detonate, distract, discourage. Okay, ito po yan. Kapag pinag-usapan ang mga pagkakamali ng nakalipas, marami yan. O naisip uli ang mga mali ng nakalipas, pwedeng ma-detonate o ma-trigger ikaw. At pwede ka ulit, mainis, magalit, at manisi. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Yan bang pag pinaliktanawan mo yung mga pagkakamali ng iba na ginawa sa'yo,
Pwedeng matrigger uli yung inis mo eh. Pwedeng matrigger uli yung galit natin. Pwedeng matrigger uli yung ating paninisi. At pag tayo ay na-trigger na, possibility ay madistract na uli tayo. At madiscourage na, natin pa uli yung hindi pa natin natatakbo. Amen? Okay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yung mga pagkakamali ng nakalipas, prinsipyo po ito eh. Pwede nating i-apply. Yung mga pagkakamali ng nakalipas, madidistract lang ako dito eh. Madidiscourage lang ako dito. Kakalimutan ko na ito. Hindi ko na uli babalikan. Amen? Kaya sabi ni Paul, forgetting those things, kasama po ito, which are behind. Kasi pag nilingon mo ba yan, baka madapa ka pa uli at mahirapan ka uling makabangon ang pagkakamali ng nakalipas. Are you with me? Marami po tayo niyan pag binalikan natin nung January, February, March, April. Maraming gumawa sa atin ng mali. Maraming nanakit sa atin. Nagtampo tayo, nasugatan tayo. At pag naisip natin yan, ano ang tendency? Panghinaan uli tayo ng loob. Madistract tayo. At parang sabi natin, ayoko nang tumakbo. Yun po yung una. Yung mga mali na nagawa ng nakalipas. Pangalawa, pagkakasalang nagawa ng nakalipas. Alam nyo, pag naisip uli natin itong mga kasalanan nito o yung mga habitual sin natin, pwede uling matrigger o ma-detonate ang ating lust of the flesh. Pwede uling matrigger yung ating lust of the eye. Pwede uling matrigger yung ating pride of life. At tayo madidistract na uli. At tayo uli madidiscourage na uli na tumakbo. Kaya una, pagkakamali ng nakalipas. Pangalawa, pagkakasalang nagawa ng nakalipas. Pag ating nilingon pa at ating inalala. Sabi po ng Proverbs 28:13, ito po ang sabi, Proverbs 28:13, he that covereth his sin shall not prosper. Siya na nagkukubli ng kasalanan ay hindi pinagyayaman ng Diyos. But whoso confesseth and forsaketh, di ba iiwanan? Them shall have what? Mercy. Amen? Alam nyo, kapag talaga yung kasalanan na yan ay binalik-balikan, kasalanan mo na noong January, hanggang ngayon kasalanan mo pa rin. Ngayong 2025, yan pa rin yung kasalanan na gagawin natin. Hanggang matapos ang 2025, yan pa rin yung kasalanan na ating ginagawa. Hindi natin pinagsisisihan, hindi natin iniiwan. Sabi ng Bible, hindi ka pagyayamanin ng Diyos. Kaya huwag ka nang magtaka, huwag ka nang magtanong kung bakit ang ating pamumuhay stagnant. Huwag na tayong magtaka, huwag na tayong magtanong kung bakit ang ating financial kuminsan lagi pang kulang at nauuwi sa utangan. Are you listening? Kaya ito dapat kalimutan na eh. Hindi magpapasagana ng buhay mo yan. Kung goal mo na bumili ng lote, hindi ka makakabili ng lote. Are you with me? Kung goal mo bumili ng sasakyan, hindi ka makakabili ng sasakyan kapag pinatili mo yung kasalanan na hindi mo pinagsisihan at hindi mo iniwanan. Sabi yun ng Bible, hindi siya pagyayamanin. Are you with me? Kung goal mong bumili ng iPhone 17, hindi ka makakabili doon. Kung gusto mong bumili ng Amerikanang ganito, hindi ka makakabili. Kung gusto mo magtayo ng negosyo, hindi ka makakapagtayo ng negosyo. Bakit po?
hindi ka pagpapalain ng Diyos hanggang hindi yan pinagsisisihan, hanggang hindi yan iniiwan. Are you with me? Kahit pa ang ganda-ganda ng goal mo, kung hindi mo naman kasama ang basbas at pabor ng Diyos, hindi mo mapupuntahan ang goal mo. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, may iiwanan ako para ma-reach ko yung aking goal. Mamaya po, mga kapatid, ano yung habitual sin na kung makakapit sa atin ay parang tuko at di natin mabitaw-bitawan? Confess and forsake. Amen? Kung minsan, sabi natin, gusto ko ng maturity. Hindi ka lalago kapag mayroong kasalanan na hindi binibitawan. Hindi mapupuntahan ng goal kapag mayroong kasalanan na hindi po binibitawan. Ngayon 2025 talaga, hindi na ako iinom ng Ginebra, ng mga Red Horse, hindi na. Amen? Ngayong 2025, hindi na ako magmumura. Amen? Ngayong 2025, iiwanan ko na itong lust of the flesh, yung panonood ng mga malalaswang panoorin. Ngayong 2025, ganito na magiging buhay ko. Itong mga kasalanan na ito, na cheating, yung pagsisinungaling, itong pagkuha ng mga bagay na hindi akin, iiwanan ko na ito. Nang sa gayoon, ang habag ng Diyos ang sumaakin. Di ba habag na nakalagay dyan? Them shall have what? Mercy. Alam niyo ang Diyos pag naaawa, kasunod ng awa ng Diyos pagpapala. Tama po ba? Di ganyan, di ba? Makakita kayo ng mga batang nakakaawa. Tapos meron din lang din naman kayo. Madalas ginagawa ito ni Brother Joel, pagka nasasakyan kami, may nanlilimos na gano'n, nako, bababa ka agad yung 10,000! Yan kagad. Ang kasunod ng awa, pagpapala. Biruin mo, nung iniwan mo yung mga kasalanan na yon, eto ngayon yung habag ng Diyos, eto ngayon yung pabor ng Diyos, eto ngayon yung pagpapala ng Diyos, ay talaga mapupuntahan mo yung goal mo. Kasama mo ang awa ng Diyos. Yan ang mga dapat iwanan. Siya na nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagsisisi at iniiwan ng kasalanan ay nagtatamo ng kaawaan. Pangatlo, yung mga pangit na nakalipas. Pangalawa, kasalanan. Kalimutan na yan, iwanan na yan. Pangatlo, mga tagumpay ng nakalipas. Pastor, ang sarap-sarap isipin ng mga tagumpay sa bukas. Listen carefully. Meron po yung negatibong mangyayari kapag hindi tayo naging wise. Ano po ito? Kuminsan, listen carefully. Kapag binalik-tanawan natin yung mga tagumpay, alam niyo ba ang tendency dito at negative tendency? Yumabang po tayo. Are you with me? Alam mo, ngayong 2024, lawak ng nabili kong lote. 3,000 square meter. Paradahan ko pa lang ng kotse ko yon. Tapos yung patayuan ng bahay, 3 hektarya. Si Paul, focus siya na yung nakalipas na. Alam mo mga kapatid, kapag naging yabang na yung tagumpay natin sa buhay, balakit uli ito para sa goal mo sa 2025. James 4 verse 6. Balakit ito. Ang ganda-ganda ng goal mo, pero nung binabalik tanawan mo yung mga tagumpay, naging yabang sa'yo, balakit ngayon ito sa 2025. Ano po ang nakalagay sa James 4 verse 6? But He giveth more grace. Kanino? Kay Kyle. Hindi. But He giveth more grace. Amen?
Amen? But He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud. Yung bang inisip natin yung mga tagumpay ngayon sa 2024, naging yabang sa atin, haharapin ngayon natin ng 2025, mga kapatid, hindi lang 2025 ang haharapin natin, ang haharapin natin, Diyos! Yabang mo hindi mo mapupuntahan ng goal mo. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Palagay ko, humble si Kyle, kaya binigyan ng grace. Amen? Sabi ng Panginoon, 2025 yung hinaharap mo, hindi lang 2025 haharapin mo ako. Tutulak kita. Yabang mo na Kaya sabi ni Paul, para ma-reach ko yung goal ko, pati yung tagumpay ko, kakalimutan ko. Kasi may ano dun, may danger dun Tama po. Okay na po doon. Yan po yung mga dapat nating kalimutan na. Kung meron tayong magandang goal ngayon 2025. Ako natutuwa talaga sa mga leader ng young people ngayon. May goal setting pa sila. Amen? Mga tatay natin, siguradong meron din yan. Mga walang kibulang yan, pero matitindi yan. Amen? Pagdating sa bahay niyan, may sinaing na ba? May ulam na ba? Hindi, meron pong mga pangarap po yan sa kanilang pamilya. Amen? Mga walang kibulang yan. Amen? Nasa lubang kulo ng mga yan. Kalimutan. Isa-isahin po natin. Yung mga maling ginawa ng kapwa, kalimutan na yan. Madidistract ka lang dyan, madidiscourage ka lang dyan, kapatid. Yung kasalanan, hindi ka prosper, sabi ng Bible, pag hindi mo kinalimutan yan, pag hindi mo yan pinagsisihan, balakid yan sa 2025. Pangatlo, ano po? Kahit yung tagumpay mo, amen? Hindi masamang maalala yon, pero mag-ingat ka na hindi magiging yabang ang tagumpay mo. Amen? Dahil makakalaban mo talaga Diyos. God resisted the proud. Okay. Iyon ang unang gagawin. Forgetting those things which are behind. Ayan, move on, mga kapatid. Kung nagawan ka ng masama ng iyong kapwa, masakit ang iyong damdamin, kalimutan na yun. Huwag ka na mamuhay sa nakalipas. Nakalipas na yun Amen? Sa mga nakalipas, dapat meron na tayong natutunan. Ano natutunan natin? Mahirap pala na hanggang ngayon masama ang loob, hindi ka makakain. Mahirap pala yung masama ng loob, hindi mo matitigan yung kasamaan mo ng loob. Yung nakasakay kayo sa jeep, naku po, nagtapat pa kayong dalawa talaga. Nakaganong ka, 3 oras ang biyahe, ganun, traffic Kaya pagbaba mo ng jeep, nakaganong ka na. Mahirap pala ka. Kung yun kinalimutan mo na yung kanyang mga ginawa, di malinis ang budhi mo, malinis puso mo, malinis yung kaluluwa mo, wala na Magaan ang pakiramdam mo. Makakaharap ka kahit kaninong tao. Kalimutan yun. Ano yun? Pabigat yun To reach our goal ngayong 2025. Diba? Magandang simulan ng 2025 na tayo malinis, magaan tayo para mabilis-bilis yung takbo. Amen? Meron ba tumatakbo nakabagpak? Si Dora lang yun. Hindi ka man si Dora. Forget. Ngayong 2025, tatakbo akong magaan. Sabihin nyo nga po, magaan. Wow, amen. Nako, mabilis yan pag magaan. Amen? Yun po yung mga dapat kalimutan. Well, of course, marami pa, pero pumili lang tayo ng 3. Okay. Ngayon po, Tagalogin muna natin yung Santiago 4:6 kasi request talaga to ng iba Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan,
ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Dadapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ayan. E di kung ganon, ay, meron ka palang Fortuner. Biyaya lang po yan ng Panginoon. Naku, 3 hektarya pala yung mo, taniman ng sili. Magkano sili ngayon? 400? 400 siyang kilo? Biyaya lang yan. Biyaya lang po yun ng Panginoon. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, wala po ang ganyan. Naku po, sabihin ko sa iyo mga kapatid, He giveth more grace to the humble. Ngayon, 2025, 3 hektarya sili mo, lalo kang biniyayaan ng Diyos. Nag 3,000 isang kilo ng sili. Give it more grace. Sabi, biyaya lang po yan ng Panginoon. Huwag niya pang intindihin. Biyaya ng Panginoon. Then you're still faithful to the Lord, giving your tithes and offering your first fruit, helping the needy. Biyaya ng Panginoon. He give it more grace. Pag sinabing more grace, 3 lang ba yun? 4 lang ba yun? 5 lang ba yun? 7 lang ba yun? 10 lang ba yun? More grace to the humble. Ngayon po, pangalawa na principle. Brethren, I count not myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind. Pangalawa, na focus ni Paul. Ibig sabihin ng one thing, focus isang focus ni Paul, reaching forth unto those things which are before. Yan ang focus niya. Yung hindi pa natatakbo, tatakbuhin ko. Ngayong 2025. Stop being satisfied with a basic Christian life. Make it your passion to grow spiritually. Una, Paul had a passion to know Christ through the Scripture. Yun ang passion niya. Sabi nga, hindi ko pa natatakbo, tatakbuhin ko. Yung malalim na pagkakilala sa Panginoon na hindi ko pa natatakbo, tatakbuhin ko ngayong 2025. Tignan niyo po itong babasahin natin. Philippians 3:10. Ito sabi ni Paul, that I may know Him. Gusto ko pa siyang makilala pa. Amen? Pag sinabi mga kapatid na gold, frankincense, myrrh, 3 kings ba talaga ang may dala? Sister Tess, asan po? Ang discipler at ang disipulo. Si Samson the Baptist ba talaga ang pagkain ay locust, honey, o si John the Baptist? Are you listening? Pero alam nyo, hindi po 3 kings wise men from the east. Sino ba si Ben Oni? Si Kuyang Oni ba yun? O Benjamin? Sino ba ang best friend ni David? Si Jonathan. Ang hinahanap mga kapatid, Bible character at hindi po yung verse, Malakay 3:10. Amen? Nakaka-relate yung mga dumalo ng family day. Listen carefully. Okay lang po ba? Huwag tayong makontento sa devotion na pinopost ng mga kapatid natin. Basahin natin personally ngayong taon itong Word of God. Make it our goal na mabasa natin from Genesis to Revelation. The games begin in 3, 2, 1. Amen?
Okay, sino tatanggap ng challenge? Lord, ngayong 2025. Amen? Babasahin ko ng scripture. Alam niyo, nag-iisip ako bilang pastor niyo na magkaroon tayo ng Bible School online para yung mga available na gusto mag-aral, gawin natin ng Wednesday, para lumalim pa yung pagkakilala natin sa Panginoon. Hindi yung trickings. Amen. Okay, natutuwa sa choir, Praise God choir. Nung sinala nila yung kanta nila about sa birth ng Panginoong Kristo, may nasumpungan sila doon ng maling doktrina dahil itinuro ito sa atin ng Brother Alvin. Binago nila yung lyrics at itinumpak nila. Diba? Okay. Okay. Salamat po sa Panginoon. That I may know Him. Okay. Ngayon po, wala na, no? Pwede nating iwanan yon. Pwede na tayong sumikat ngayon. Puntahan yung goal natin. Okay, sabi ng Bible, reaching forth unto those things which are before. Usapang pamilya muna tayo. Usapang pamilya. Sa pamilya natin, ano goal natin? Bilang membro at individual na membro ng pamilya, bilang tatay, doon naman na tayo, ano ang goal ko na ma-reach ko ngayong 2025? O kaya naman mga kapatid, lagyan natin ng porsyento. Bilang tatay, leader ng pamilya, ilang porsyento ang gusto kong maabot na inuutos ng Diyos sa akin na ito yung goal ko? Well, of course, ang goal natin is doing the will of God. Yan ang goal natin eh. Okay. Ito pong talatang ito ay hindi nyo madalas nababasa. Ephesians 5:23. For the husband is the head of the wife. Sa Tagalog, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawang babae. Okay. Ngayong 2025, pag tayo ay nag-evaluate bilang mga tatay at leader ng pamilya, ilang porsyento na ang naabot natin bilang leader ng pamilya? Napapangunahan ba natin ang ating pamilya pagdating sa espiritualidad? Napapangunahan ba natin ang ating pamilya when we talk about worship? O paglilingkod sa Panginoon? I'm really blessed nung Sunday. Ito palang speaker natin nung Sunday, matapang pala, ano? Alam niyo yung pinag-usapan natin nung Sunday, pinirich niya, ginamit niya yung tapang niya para yung buong pamilya niya madala niya sa Panginoon. Do not serve alone. Serve with your family. Okay, listen carefully mga tatay. Ito, tanong. Ilan pa sa miyembro ng pamilya nyo na hindi mo pa naisasama dito sa church? Mga tatay, pwede bang maging goal natin ngayong taon yon? Papangunahan ko itong anak ko na ito na panganay, itong anak ko na ito na bunso na hindi ko pa kasama sa church, itong ate sa loob ng bahay, itong aking pinsan, itong aking tiyuhin, ngayong taon, mangunguna ako at sama sila sa Panginoon. Pwede ba yung maging goal natin? Mapangunahan sila. And when we talk about giving, napapangunahan ba talaga natin ang buong pamilya natin? Okay, tatay, listen carefully. May record naman tayo dyan eh. Baka pwedeng pasyalan nyo yung mga anak nyo kung nagtatights and offering. Are you with me? Kasi habang nasa loob ng bahay nyo yan, kayo ang authority, kayo ang dapat nasusunod kahit ba nga sila ay may mga kanya-kanya ng trabaho. Pananagutan natin yan sa Diyos kasi ang sabi ng Bible, ikaw ang pangulo sa loob ng bahay. Ikaw ang authority sa loob ng bahay. Tapangan niyo po! Are you okay? O anak, chinek ko yung tithes and offering mo, hindi ka pala nagta-tithes. Kailan mo planong mag-tithes?
Are you with me? O baka ikaw ang kauna-unahang di nagto-tithes. Tagapanguna sa hindi nagto-tithes. Ano expect mo sa mga anak mo? Meron po ditong mga miyembro na talagang tinuruan nila yung kanilang anak na mag-tithes. Lumaki na, automatic na. Even first fruit, sila na nagdidesisyon. Oh, grabe. Amen? Sabi ng Bible, Tagalogin natin, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawang babae. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. He is the head of the church, the Lord Jesus Christ. Kaya siya nga ang sinusunod natin, si Jesus Christ eh. At by the way, only Jesus Christ can save. Yan ang natin eh. Si Kristo na nagligtas sa atin. Siya yung nangunguna sa atin. Tagapanguna. How many percent ang kailangan pa nating i-reach ngayong 2025? Alam nyo, listen carefully. Ito lang ang i-reach natin, yung magbigay ng tama sa Panginoon. Alam niyo ang pangako ng Panginoon? Bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos niya ang pagpapala. Doon pa lang neto ka na sa goal mo. Are you with me? Doon pa lang At ito pa mga kapatid, not only material things ang ating goal, kung hindi yung eternal reward. Doon pa lang. Kakampi mo na ang Panginoon sa goal mo. Panginoon, ang goal ko po ngayon ay isang maayos na pamilya na hindi kayang bayaran ng salapi. Sabi ng Panginoon, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos niya ang biyaya. Alam mo, isa sa biyaya ng Diyos, isang maayos na pamilya. At kayang ibuhos ng Diyos yan. Isa pang pangako ng Diyos, poprotektahan kita. Amen? Ang isang maayos na pamilya, protected by God. Doon pa lang. Yung pangunahan mo pa lang sa tama yung pamilya mo, sigurado kapatid, marireach mo yung goal mo ngayong 2025. Tama po. Kasi kakampi mo ang Diyos. Ang Diyos ay sumainyo nawa. Amen? Dahil sumusunod At, amen? Talagang sasaatin ng Diyos, ang pabor ng Diyos. Okay. Ephesians 5:22. Pinulahan ko na. Amen? Submit yourself. Wives, submit yourself unto your own husband. Kuminsan ang mga misis, mas submissive pa sa boss kesa sa asawang lalaki. Sa boss niya, hindi nagre-reklamo pag inutusan. Pag si Mr. nag-utos, nagre-reklamo. Ang unutos ng Diyos, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Alam nyo, dinuktungan ng Bible ng ganito, gaya ng sa Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki, gaya ng sa Panginoon. Yun po yung pangkalma ng Bible. Gaya ng sa Panginoon. Magpapasakop ka, para kang nagpapasakop saan? Sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, ang mister mo madalas nakakainis. Sabihin nyo pa, nakakainis. Kung wala po yung pasubali na gaya ng sa Panginoon, hindi ka magpapasakop Pero may pasubali, magpasakop ka gaya ng sa Panginoon. Amen? Naku Lord, kung wala itong sumunod na talata, naku talagang uupakan ko talaga itong mister ko Amen? Pero salamat Panginoon, magpapasakop ako gaya ng pagpapasakop ko sa inyo. Ang titignan ko kay mister, kayo. Amen? Ba, gano'n, no? Ito, mister mo na nakakainis. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, Paminsan lang naman. Amen?
Ito yung mister mo na talaga namang nabubuisit kang madalas. May inuutos sa'yo. Isipin mo yung verse. Ang tingin mo sa kanya, si Lord. Amen? Amen? Kapag ang tinignan mo yung righteousness na ni Kristo, ang makikita mo sa kanya, a loving husband. Amen? Amen? Gracious husband. Amen? Leader. Amen? Gaya ng sa Panginoon. That is comparison. When we talk about submission. To make it possible, there is comparison. Amen? Submissive ako sa Panginoon. Submissive ako sa asawa ko. Gaya ng sa Panginoon. Amen? Yun ang pambalanse. Okay na po. Ngayon, mga misis, how many percent ngayon yung goal mo? Pastor, ngayong 2025, 2% ang submission ko. Are you listening? Ngayong 2025, tataasan ko. Mga 5. Huwag naman, taasan naman, amen? Tataasan ko po yung goal. Kasi ito po ang inyong kalooban. Alam nyo, ito na naman ang biyaya ng Diyos. Ito na naman ang awa ng Diyos. Ito na naman ang pabor ng Diyos. Nalulugod ang Diyos kay Mr. Naglilid. Ngayon, ito si Mrs. Nagpapasakop, nalulugod din nilang Panginoon. Ako, kapatid, ang dali-dali nyo ngayong takbuhin yung goal nyo. Kasi yung pabor ng Diyos nasa inyong mag-asawa. Amen? Mahirap magpasakop, pero mahirap na hindi mapuntahan yung goal. Amen? Kasi wala ang Panginoon. Sa mga anak, Ephesians 6:1, children, obey your parents. in the Lord, for this is right. Mga bata na masunurin, ito ang tamang gawin, mag-obey. Na-imagine nyo mga kapatid, si tatay naglilid, si Mrs. nagpapasubmit, yung mga bata sumusunod. Ano ka ngayon, 2025? Listen carefully. Magiging maganda ang pasok ng taon. Amen? Di totoo po. Yung buong pamilya kinalulugdan ng Diyos eh. Magiging mabunga. Mga anak, ilang porsyento ang goal mo ngayon na sumunod sa magulang na wala ng dabog? Say amen mga anak. Ayaw me. Ngayong 2025, susunod ako na walang dabog. Susunod ako na walang reklamo. Susunod ako na walang pasagot-sagot sa magulang. How many percent ang goal natin? Kasi ito talaga ang goal natin. To obey the Lord. Para bumuti ang ating pamilya at ang ating buhay. Sino po sa inyo gusto maging maganda pasok ng taon, taas ang kamay. Amen? Lahat tayo. Okay, ano pa? Ano bang i-reach? Panginoon, every Sunday dumadalo po ako. Nakakapakinig ako ng preaching. Nauunawaan ko na wala pong ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Hindi ako maliligtas sa relihiyon, hindi ako maliligtas sa gagawin kong mabuti. Ang Panginoon ang tagapagligtas, tinanggap ko siya bilang tagapagligtas, ligtas ako at every Sunday nakakapakinig ako ng preaching. Naunawaan ko yung preaching nung Sunday, do not serve alone, serve with your family. Kaya lang, ang problema ko, hindi pa ako nababautismuhan. Kahit sa Subic pa ang gusto mo, dadaling kita doon. Amen? Amen? What is your goal? At pag naging member ng church, sabi ng Bible, nadagdag sa iglesia. At nung madagdag sa iglesia, lokal ng San Ildefonso. Amen? Pwede ka na maglingkod. Kasi kabahagi ka na ng katawan. Pwede ka na mag-function. Sabi ng Bible, then they that gladly received His word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls.
Sila na nagsitanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan at nadagdag sa araw na yon ng 3,000 na kaluluwa. Ano ang ating goal? About obedience. Pwede nating maging goal. Luke 14:23. Sabi ng Bible, compel them to come in, that my house may be filled. Pag sinabing compel, ano ba yan, Lester? Akayin, pilitin. Parang mapuno ang aking bahay. Marami pang bakanting upuan. Mapupuno yan kapag tayo namilit na mag-akay sa gawain ng Panginoon. Si Yuan ang inakay yung lola niya. Amen? Para mapuno. Compel them to come. Oh. Payag ba kayo na ang preaching na papainggan nyo, linggo-linggo, tayo-tayo na lang? Di ba ba? Maganda sana nandito yung kapatid nyo, yung anak nyo. Kung minsan nga nangihinayang tayo, dapat pala sinama ko yung anak ko eh. Sa kanya talaga yung preaching eh. Para magbago na. Tigas talaga ng ulo eh. Kung napainggan niya yung preaching na ito, naku, siguradong sapul na sapul siya. Sayang, hindi ko kasama. Hindi sama, amen? Kasi gusto ng Diyos, hindi lang tayo ang nakikinabang ng salita ng Diyos. Gusto ng Diyos, marami nakikinabang. Lalo na ang kaligtasan. Sabing ganoon, pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Ngayon po, yun po yung mga dapat nating gawin ngayong taon. Ngayong taon. Punta na po tayo sa ating main point. Introduction pa lang pala yun. Nandyan pa po ba kayo? Sino po sa inyo may lakad pa? Wala naman. Okay. Ano pa ang dapat nating i-reach ngayong taon? Well, of course, yung paglilingkod. Okay. Sino po ang sasang-ayon na ang paglilingkod sa Diyos ang mahalaga sa lahat? Naalala niyo yung preaching noong Sunday? Sabi ng preacher, alam mo ba yung trabaho mo, sideline lang yan eh. Ang main work natin is to serve God. Okay, sang-ayon kayo lahat ha? Di nga. Ang paglilingkod ang mas mahalaga sa lahat. Ngayon, kung mahalaga yan, i-test natin. Okay. Ano unang pang-test? Paglilingkod, may pasok bukas. Pastor, hindi ko na po tatapusin. May pasok po bukas eh. Are you listening? But, sinasabi natin na mahalaga to. Tandaan natin mga kapatid, anumang trabaho meron tayo, ang may bigay niyan Diyos. Number 1, we are created for service. Tayo'y nilikha ng Diyos para maglingkod. Ephesians 2:10, sa English, ganito nakalagay, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto what? Good works. That is paglilingkod. Tagalogin natin, sapagkat tayo'y kanyang gawa o tayo'y kanyang nilikha o nilalang kay Kristo Jesus para sa paglilingkod. Para sa paglilingkod. Yung good works dyan mga kapatid na nasa English translation, pag binasa natin ang Greek word, ang ibig sabihin niyan, ministry or service. God designed everything on this earth for a purpose. Amen? Nilikha ng Diyos ang aso para maging aso, para tumahol. Nilikha ng Diyos ang pusa para meow, 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 meow. Amen? For a purpose. Okay.
Kami kasi nung asawa ko, matagal na panahon, nasira kasi yung antena ng TV namin. Nung bumagyo, natangga yung antena. Kaya mahabang panahon, Milea Salonga, hindi kami nanonood talaga ng TV. Ngayon, noong maisipan natin na may binigay yung aking mahal na biyanan na black box ba tawag doon? Yung TV box. E di nilagay namin. Ngayon, nung i-remote ko na yung TV, ayaw gumana. Binulungan ko na. Buta. Ayaw pa rin. Nagkaganon ako. Ayaw pa rin. Binuksan ko. Nung pagbukas kong ganon, yung baterya pala, kapatid, kumatas. Nasira yung baterya. Pati remote, nasira. Nasira. Ano ibig sabihin? Batteries are made to be used. Tama po. Alam mo kapatid, pag hindi ka naglingkod, may masisira sa loob mo. Kasi ang pagkakalikha sa'yo ng Diyos para ka maglingkod. Hindi para maupo lang, para maglingkod. Maruruin inside. Nakakatuwa po na kapag ikaw na nasa naglilingkod sa Panginoon, yung purpose ng pagkakalikha sa'yo ng Diyos, nagagawa mo. No? Tandaan natin yun, we are created for service. Yan po yung nakakabata kapag ka naglilingkod tayo. Kasi nilikha kang ganun eh. Nagpapunction ka ng ganun. Nahihit mo yung pagkakalikha ng Diyos sa'yo. Meron ba kayong nakitang pusa na hindi nag-meow, meow, meow, meow? Di ba? Pabira, anong klaseng pusa ito? Nakita ka ba kayo ng aso na hindi tumatahol? Meron ba ganyang aso? Bira namang klaseng aso ito, hindi tumatahol. Kahit ano sigurong breed ng aso, tumatahol eh, ano? Basta aso, tumatahol. Abay, magtataka kayo eh. Abay, aso ba to? Ba't di tumatahol? Parang ganun din. Kristiyano ba to? Bakit hindi naglilingkod? Matik yun, nilikha tayo para maglingkod. Hindi pwedeng maganda lang. Amen? Hindi pwedeng pogi lang. Dapat naglilingkod. Amen? Hindi pwedeng matalino lang. Hindi pwedeng matangkad lang. Amen? Dapat naglilingkod. Pangalawa, we are saved for service. 2 Timothy 1:9, who hath saved us and called us with a holy calling. The word calling, uli, is service or work. The Bible says you are saved to serve. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon para maluod lang ng batang Quiapio. Para mag-social media lang maghapon. Hindi po. Iniligtas tayo ng Panginoong Diyos para paglingkuran yung nagligtas sa atin. Merong tinanong, bodybuilder. Sabi nung nagtanong, para saan yung mga bicep mo? Ano nga tawag anak ulit dito? Abs. Para saan yan? Sabi nung bodybuilder, gumanyan. Palakpakan yung tao. Para ano gamit yan? Gumanyan uli. Palakpakan uli yung mga tao. Ang news lang pala, gumanon siya ng gumanon. Hirang yan. Tapos pagdating sa bahay, tamad. Listen carefully. Sino sa atin ang prayer request, spiritual maturity? Amen? Alam mo kapatid, saan mo gagamitin yung maturity mo kung hindi ka maglilingkod? Tama po ba? Maturity is for ministry.
Tanong, bakit ka nasa church? Bakit mo binabasa ang Bible? Bakit nagba-Bible study ka? Bakit nagpe-pray ka? Bakit gusto mong i-develop ang iyong spiritual muscle? Para lang ba? Spiritual ako. Spiritual ako. Matured ako. No. Maturity is for ministry. Ako, hindi ko ginagawa yan kasi alam ko salita ng Diyos eh. Ako, ganito ako kasi matured ako eh. Pero wala sa ministry. Ang gamit ng maturity is for ministry. Na siya sa atin ay nagligtas, ay siya sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag o service o paglilingkod. Amen? Alam niyo mga kapatid, lalo na sa mga bisita nating narito ngayon, isa sa goal at main goal ng Panginoong Kristo, magkatawang tao, at nung siya'y magkatawang tao, nung umidad siya ng 30, yun ang goal niya, bayaran ang ating kasalanan sa cross. Yun yung goal niya. Nang sa gayoon, mayroon tayong tagapagligtas. At tinapos ng Panginoon yung goal niya. Para nang sa gayon, tayong taong papunta sa impyerno, magkaroon na ng tagapagligtas. Salamat sa Panginoon. Sabi niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished. My goal is finished. Mayroon ng tagapagligtas ang taong makasalanan na pupunta sa impyerno. At ako yon, at ako ang tumapos, ako ang tagapagligtas. Only Jesus can save you. Ang gagawin mo lang, sabi ng Bible, sino mang sumampalataya kay Kristo, hindi na mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Marahil, Panginoon, hindi kami makasikat para sa aming goal dahil sa tatlong nakakuyabit sa aming pagkatao. Una, yung mga mali ng nakalipas. Pag binalikan namin, naiinis uli kami, nagagalit uli kami. Pangalawa, yung kasalanan, yung habitual sin, kung bakit hindi kami nagpa-prosper. Kung minsan, pera na, nagiging bato pa. Pangalawa, nagiging yabang namin ang aming mga tagumpay. Kaya itinutulak nyo kaming pababa. Nire-resist nyo kami. Kaya hirap kami na mapuntahan ang aming goal. Salamat sa enlightenment, Panginoon. Ngayon po, meron kami kanya-kanyang naisip bukod sa mensahe na maging goal ngayong 2025. Panginoon, gusto ko po nakasama kayo. Malugod kayo at kayo ang gagabay at magpapala, magbibiyaya sa journey ko ngayong darating na taon. Come on, mag-set po ng goal. Alin man sa mensahe na napag-usapan, o meron ka pang naiisip na paglilingkuran na hindi mo pa nare-reach, hindi mo pa natatakbo, sasabihin mo ngayon, Panginoon, ngayon tatakbuhin ko na. Sumain niyo ang Panginoon habang ginagawa niyo yan dahil gagawin niyo ang kalooban ng Diyos. Sa mga bisita namin, ang tanging tagapagligtas para hindi tayo mapunta ng impyerno dahil sa ating kasalanan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ama naming Diyos, sa pagluhod namin ngayon, meron kaming mga bibitawan na at di nalilingunin. At meron naman kami ngayon pupuntahan at tatakbuhin na hindi pa namin natakbo ngayong 2024. Sa aking pamilya, maging faithful na ang pamilya, magpasabit na ang asawa, mag-lead na ang lalaki, mag-obedient na ang mga anak. Yung mga nais mo na gawin namin, tulungan mo kami na magawa na. Salamat ng marami, Ama. In Jesus' name we pray. Amen.